po sa lahat at sa lahat pong na naka-join sa Google Meet. No? Marami tayo naka-join. Tingnan lang po natin. Okay, so marami din sa Google Meet. So pag pinagsama, up and down na po tayo. So darating din po yan. Yan ang pag nag-up and down na po ito, kasunod third floor na po yan. Okay, so buksan po natin ating Bible, mga kapatid, sa Book of Proverbs, chapter 10, verse 22. At tayo po'y tumuyo muli para po basahin yung talatang yon. Proverbs chapter 10, verse 22. Ang sabi po doon, the blessings of the Lord, it maketh rich, and He added no sorrow with it. So purihin po ang Diyos sa pagbabasa ng kanyang salita. Tayo po'y manalangin. Ama, makapangyarihan sa lahat, salamat muli sa pagkakataon na kami po'y narito upang kayo po'y aming purihin sa bahin sa iyong dakilang pangalan. Nawa po Diyos, ang mga puso ay nandun po yung magkaroon kami ng teachable spirit upang anuman po aming marinig ngayong umaga, ito po ay magkapagbigay sa amin ng encouragement, kalakasan, upang kami po ay mahamon, upang lalo kami magpatuloy na maglingkod sa iyo. Salamat to God, at nawa po ang Banal na Espiritu ang magturo sa lingkod nyo, at yung Diyos sa mga lahat ng kapatiran na narito man po o naka-join sa Google Meet, nawa po kayo magturo sa bawat isa po sa amin. Lahat muna ito, Diyos, dinadalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Okay, so mga kapuna kayo mga kapatid, at muli, purihin po ang Diyos sa umagang ito dahil sa kabila ng ating maraming mga pagsubukan ay tayo po ay narito muli upang ganapin ang sinasabi sa Bible na huwag kakalimutan. Nabasa ba niyo yun? Saan niyo mababasa yun mga kapatid na huwag kakalimutan? Yun, may isang Bible kayo. Yun. Huwag kakalimutan ang pagdalo. Anong talata? Matthew 6:33. Ayun, so may isa pang talaga eksakto. Mayroon pa isa. Yon, Hebrew 10:25. So, basahin nga natin yung nakalagay doon mga kapatid para eksakto. Ay ito, memory verse. Sinong naka-memory verse to? Si Ismo. Tingnan mo, Ismo. Sa oras ito ni Brother Ismo eh. Start ng not forsaking. Sabi doon, not forsaking the assembling of ourselves together, as the manner of some is, but exhorting one another, and so much the more as you see the day approaching. Yun. So, wag daw nating kakalimutan. Alam niyo, pag kinalimutan nyo ang pagdalo, maraming bakante o mga patid. Kaya medyo nalulungkot ako pag may absent eh. Sa Sunday, sinong hindi absent, tas ang kamay. Yeah. Para ilan lang yung hindi absent, tas ang kamay nga yung hindi absent. Yung hindi absent sa Sunday, tas ang kamay. Amen. Sister Tess, absent ka. Hindi ka tuwa. Okay po, so, napaka-importante yung attendance, mga kapatid, sa bahay-sambahan. Sa Book of Acts, chapter 2. Araw-araw po sila sa bahay, sa nag-fellowship. Yon daily. Tayo, anong araw lang? Sunday lang. Sa kanila, araw-araw. Pero, ang importante ngayon ay narito tayo at hindi tayo na kidnap ng mga alalahanin at mga pangunahing mga alalahanin sa buhay. So, balik po tayo doon sa ating teksto, mga kapatid. At ito pong talatang ito ay sulat po ng ating kapatid na Solomon. Kilala ho ba niyo si Solomon, mga kapatid? Yes, amen. Sino nakakilala kay Solomon? Ilan po ang asawa ni Solomon, mga kapatid? 80. 80. Bababa pa yon. Baba po. 1,000. Hindi ka na 1,000. Yun yung kanyang naging babae ay 1,000. Alam mo? Sino makagayang lalaki dito? Si Dolphy. Ilan ang asawa ni Dolphy? Di pa kayo updated? si Rebilla, ilan, Brad? Parang hindi kayo wala kayo sa current affair, ha? Okay, so importante, kilala natin si Solomon bilang isang makadiyos. Huwag nating anuhin yun, kasi talagang ang tao po, kahit makadiyos pa yan, nagkakasala. Wala akong taong perfecto. Yon, talaga nagkakasala si David. Sino pang mga taong
Hindi nakakasala si David, isang makadiyos po 'yon. Nakasala din eh. Lahat Solomon, makadiyos. Sino pa? Yon, si Adan, na mismong unang tao na ginawa ng Diyos, nagkasala. So si Solomon, tinuturing po siyang pinakamayamang taong nabuhay sa mundo at pinakamatalinong nabuhay sa mundo. Pero, kita mo, mayaman, matalino, makadiyos, pero bumagsak. Saan bumagsak, Brad? Ano ang kahinaan ng lalaki? So, sigaw yung mga lalaki. Anong kahinaan ng lalaki? Parang mahina. Ang kahinaan ng lalaki ay 3. Yon, 3G. Tatanda natin, mga lalaki hindi lang isang G. 3G. Ay yung unang G. Ito talaga, number 1 G ito eh. Girl. Yon. Girl talaga ang ikinababagsak ng lalaki. At proven po yan sa kasaysayan ng Biblia. Yon. Si Adan bumagsak dahil sa babae. Inalok ng babae. Hindi nakatanggi. Pwede naman tumanggi, Brad, no? Dapat may paninindigan ng lalaki, pero nung inalok, sweetheart, kumain ka rin. Dapat sinabi, ayaw ko! Pinagbabawal ng Diyos yan. Pero hindi, di ba? Sino pa ang babae? Si Delilah o si Samson. Yun, napakalakas na tao. Strong man. Pero dahil sa babae, kaya nauso yung katang, Delilah. Yun. Bumagsak po eh. Yun. Sino pa? Si David. Isang tinatawag na libo-libo ang pinatay. Pero nung umakyat siya sa tore, may nakitang babaeng naliligo. Anong nangyayari naman? Bumagsak na naman. Yun. Sino pa? Yung anak niya, si Solomon. Hindi lang isang libo. Pero si Lord, hindi na tumitingin. Pero kita mo si David, kahit nagkasala siya, nag-pray pa rin po siya. Anong sabi niya? Restore unto me the joy of my salvation. Kasi once na ikaw ay nagkasala, lahat tayo nakakasala, ang nawawala sa atin, the joy of salvation. Kaya wala ka ng ganang magbasa, wala ka ng ganang manalangin, wala ka ng ganang dumalo, walang kagana-gana. Yun, nawala ka na ng gana because of sin. Yun. Kaya ang sin talaga yan eh. Malaki ang resulta sa buhay ng tao kapag ang tao'y nagkasala. Pero, tingnan lang po natin yung encouragement ni King Solomon sa kanyang sulat doon sa Kawikaan. Ang sabi po niya, the blessing of the Lord, it maketh rich, and He abideth no sorrow with it. Yun. Tingnan mo, no? Ang pagpapala ng Panginoon ay nagpapayaman at hindi niya idinadagdag ang kapanglawan. Kapag galing sa Diyos ang blessing, hindi magresulta ito ng kalungkutan. Pero maraming mayayaman, maraming pinagpala ng Diyos, malungkot ang buhay. Bakit to? Wala na sa hulog, wala na sa tamang daan, nasa lumang dana. Dapat tayo ay nasa bagong daan. Kaya maraming tao malungkot. Pastor, ang lungkot ko ngayon, kahit nakatapos ka sa pag-aaral, kahit pinagpala, kahit marami kang kayamanan, pag wala ka sa hulog, kalungkutan ang dulo. Makita natin dito, sabi ni King Solomon, no? The blessing of the Lord, it make it rich. And He added no sorrow. At hindi niya idadagdag ang kalungkutan. Kaya kapag ikaw ay anak ng Diyos, yon, at nararamdaman mo, nalulungkot ka na, nawawala ka, parang hindi ka na masaya sa buhay, yun ay sign na hindi na tama yung buhay mo sa paglilingkod sa Panginoon. Maaring nalilihis na tayo ng landas, mga kapatid. So, may tanong, no? What is the secret of blessings of the Lord? Yun. Ano ba yung sekreto? Kaya ang pamagat ng ating pag-aaral ngayon, the blessings of generous giving. Yon. Mga dugsong lang po yan sa mga ating pinapag-aralan. Pero malawak po yan. Hindi lang naman yung pera ang pinag-uusapan eh. Lahat sako po yan. Pero ang tanong, what is the secret of blessing of the Lord? Ano ba yung binibigay na sekreto ng Diyos? Alam mo ba niyo, kapatid? Magbigay kayo ng isang talata na sekreto ng Diyos para i-bless tayo. At ito na ang Mateo. Yon.
Talaga, eksakto na po yan, Nay. Matthew 6:33. Tingnan po natin. Yun po yun. Yan po yung talagang sikreto. Wala na ibang sikreto. Ibinibigay na nga ng Diyos. Pag binigay na, hindi na sikreto. Lahat ng bagay, Yun, revealed na ho. binigay niya. Ano yung sabi doon sa Matthew 6:33? Yun, sabay-sabay nga po tayo lahat, mga kapatid. Yes. But seek you first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Yun, tinan po natin, mga kapatid. Oh. Seek you first the kingdom. Ano po yung ibig sabihin ng seek you first the kingdom of God? Ano pa yung ibig sabihin ng kingdom of God dito? Ito ba eternal kingdom o kingdom dito sa lupa? Yon. Pag sinabing kingdom of God na sinasabi at laging pinapangaral ng ating Panginoon, ito'y tumutukoy sa iglesia na kanyang itinatag. Nang sabi niya sa Matthew 16:18, Thou art Peter, and upon this rock I will build my church. Yon. Kaya nga, yung church, ito po yung tinutukoy ditong kingdom of God. At makita natin yung sa Matthew chapter 6:33 na yung tinatawag nating our priority. Ano yung na our priority, mga kapatid? Seek you first the kingdom of God. Yun ang number one priority natin. Yun ba yung priority natin, mga kapatid? Amen. Pag Lunes hanggang Sabado, magtrabaho ka. Overtime ka hanggang alas 12. Pero pag araw ng linggo, nasaan ka? Dapat nasa bahay-sambahan ka. Seek you first the kingdom of God. Yun yung church na itinatag ng Panginoon. Ay ang church, ang ibig sabihin, the called ones, to called out ones. Yun yung mga tao. Hindi ito building, yung church. Ito yung tinatawag sa 1 Corinthians 3:16 na temple of God. Ito yung tinatawag sa 1 Timothy 3:15 na pillar and ground of the truth. Ito yung tinatawag sa Acts 2:28 na church of God. Yun, maraming tawag. Kaya kailangan alamin natin yung mga tawag para hindi tayo mahilo at hindi tayo madaya. Kasi sabi nila, yung Church of God dito, Church of Heaven, Church of God, o tinatawag na Kingdom of God, tumutukoy daw ito sa eternal, hindi po. Mapapag-aralan po natin sa mga sunod dyan. Pero focus po tayo sa ating lesson ngayon. So, our priority, seek you first the kingdom of God. Yun talagang number one priority. Our pattern. Ano ba yung pattern natin sa ating prioridad? Seek yung tinatawag na His righteousness. Yung katuwiran niya, hindi katuwiran natin. Halimbawa, sa pag-aasawa, ano ang katuwiran ng tao? Basta, 3 M, gusto kong mapangasawa. Matandang, madaling mamatay. 3 M. Ay nauna ka pa nga dahil ang kinakain mo puro baboy. Ay yung napangasawa mo, puro prutas at gulay. Tumagal pa naman. So, yun ang mundo. Pero pag katuwiran ng Diyos, ano ang unang katangian para mag-asawa? Dapat mananampalataya. Dapat maka-Diyos. Kasunod na yan, yung mga katangiang physical. Gusto kong mapangasawa, pastor. Ano yung hinahanap ng babae sa lalaki? Ano yun, sister? Yung natural na hinahanap? Black. Ano ba yung black? Negro na yun. O mayroong nga mga katangian yan eh. Pero dapat ang unang katangian, mananampalataya, Kristiyano. Yung physical, pangalawa na lang. Yung mga material, pangalawa na lang po yan. Aanin mo naman niya, gwapo, mayaman, pero anak ng dyablo. Diba? Ikaw anak ng Diyos, nagpakasal ka sa anak ng dyablo. Ano kaya ang anak nyo? Duwende. Hindi mo lang kung ano. Kasi magsasama kayo sa isang bahay, di ba? Sa isang bubong. Kristiyano ka, yung napangasawa mo hindi Kristiyano, ano kayo? Ang anak nyo. Yon. Kaya kapag tuwing linggo, maghihilan kayo, anak, ay nag-iisang anak mo, dito ka sa amin. Sabi ng lalaki, dito sa amin! Ano gagawin mo sa anak mo? Hatiin nyo. Yon. Naalala ko tuloy si King Solomon, kaya tinawag siyang wisest king. Bakit to? May isang anak, may isang nanay na nagkonsulta sa kanya, dalawaw yun sila, na isang nag-aagawan sa isang bata. Ang sabi ng isang nanay, akin yan! Sabi ng isang nanay, akin yan! Para mapatunay kung sino talagang nanay, sabi ni King Solomon,
sa kanyang kawal. Kawal, kumuha ka ng tabak, hatiin mo sa dalawa. Yon. Kung kayo ang totoong nanay, papayag mo ba kayong hatiin sa dalawa? Pero yung isang nanay na hindi totoong nanay, okay, payag ako na hatiin yung batang yan. Sabi ng totoong nanay, sige po, huwag niyong hatiin, ibigay na po niyo sa kanya. Doon nalaman ni King Solomon kung sino talaga ang totoong nanay. Yung handang magsakripisyo, na ibigay yung anak niya doon sa nagkiklaim, huwag lang hatiin. Kaya pag hatiin, mamamatay yun. So, doon nalaman, kaya tinawag siyang wisest king in the Israel kasi sa katalinuhan na naghatol sa kanya. Yon. So, ibig sabihin mga kapatid, sa buhay po natin, yung katuwiran ng Diyos minsan nawawala na po sa atin at yung nagiging pattern natin, yung ating nararamdaman, yung ating iniisip, hindi na pala ito pattern ng Diyos. Pattern na po pala natin. Kaya yung pattern natin, sabi doon Matthew 6:33, but yung ating priority, seek you first the kingdom of God, yung pattern, His righteousness, yung kanyang katuwiran. So, tinran po natin yung Luke 6:38. Chapter sa Luke 6:38, sabi po dito, sabi doon, give. Yun, natabagit po ito ni Elder Milvin, no? Sabi doon, give and it shall be given unto you, good measure, pressed down and shaken together, and running over shall men give into your bosom. For the same measure that you measure withal, it shall be measured to you again. Ito yung promise na kapag ano yung binigay mo, ano sabi sa Tagalog, mangagbigay kayo at kayo'y bibigyan. Takal na mabuti, pikpik liglig. Umaapaw ay ibibigay nila sa inyong kandungan sapagkat sa panukat na inyong isukat ay doon kayo muling susukatin. So, measure. So, tanda po natin, apat yung stewardship natin. Stewards of time, stewards of talent, stewards of testimony, and stewards of treasure. Tingnan po natin 1 Corinthians chapter 4. Ano po yung sabi ni Apostol na Pablo sa mga mananampalataya sa Corinto? Moreover, it is required in stewards that a man be found faithful. Required daw, sabi ng ating kapatid na Pablo, na ang steward o katiwala ay dapat maging tapat, dapat makitang tapat. Saan dapat maging tapat? Sa oras. Yon. Anong oras kayo dumating, mga kapatid? Yon, maging tapat po tayo. Pastor, na-late po ako. Pasensya na. Ilan lang hindi na-late dito? Dalawa lang yata hindi na-late dito. Yun. It's better repent, mga kapatid, ha? Yun, gawain ng Panginoon. Dapat hindi tayo nagpapalit. Bakit pagdating sa handaan, hindi tayo nagpapalit? 3 oras nandun na ho. Pagkasalan, pag-birthdayan, abay, 3 oras nandun na. Pero pagdating sa gawain, ang nauna lang yata dito, mga bata ang hindi late. So, huwag kayong masaktan natin. Open rebuke is better than secret love. Yun. Kaya nire-rebuke dahil mahal ko kayo. Yun. Yung galawat, 3 lang hindi late. Yung sabihin, lahat ho kayo late. Oh my God. Pag alas 10 po ating service, hindi 10:30, hindi 10:15, hindi 10:05, alas 10 eksakto ang service po natin. So, stewards of time. Pag alam mong quarter na, yun, paspas na. Mga alas 9, paspas na. Paspas ligo, paspas bihis, ano mo papaspasan? Paspas papunta doon. Ay nagpaspas ka nga ng bihis, di ka pa umaalis, malilid ka talaga. So, stewards of time, mga kapatid. Yon, sa pagbabasa, dapat nagbibigay tayo ng panahon sa pagbabasa, sa pananalangin. Kasi sabi nga ng Apostol Pablo, moreover, it is required in stewards that a man be found faithful, maging tapat. Number 1 sa oras, pangalawa sa ating talento. Alam mo, kung ikaw ay gagamitin ng Diyos, dapat ibigay mo na ang the best. Saan ba natin ibinibigay ang the best natin sa mundo, mga kapatid? Sino bang natutuwa pag tayo po ay gumagawa sa mundo? Di ba mga tao lang? Pero pag nagpagamit tayo sa church, sino ang natutuwa? Di ba ang Diyos? Amen.
Kapag natuwa ang Diyos, ano ang mangyayari? Balikan tayo ito sa Proverbs 22. Yung blessing, hindi ito magiging resulta na tayo ay magiging malungkot. Kaya maraming malungkot na mga Kristiyano ngayon kasi nga po, hindi po nagagawa na unahin yung kanyang kaharian at ang kanyang kalooban. Wala hong priority na gawin yung spiritual na bagay. Wala hong pattern sa spiritual. Ang pattern nila, yung gusto nila. Basta ito, gusto ko, pastor. Hindi mo ako mapipigilan. Yan ang pattern ng mundo. So, tinan po natin yung tinatawag na outline sa ating pag-aaral. Number 1 ho, the blessings of the Lord is sufficient. Yun. Tanong ko kayo mga kapatid, nararamdaman nyo na ba na ang blessing ng Panginoon ay sufficient na? Yes. Kung may kulang pa, pastor, kulang eh. Kulang, pastor eh. Sabi doon, the blessings of the Lord is sufficient. Tingnan po natin kung paano naging sufficient at paano mangyayari maging sufficiente. Dito po sa Deuteronomy chapter 28, ito palagi natin binabasa. Simulan natin sa verse 1. Sabi doon, in it shall come to pass if thou shalt hearken diligently unto the voice of the Lord thy God to observe. Anong gagawin? To observe and to do all His commandments which I commanded this day, that the Lord thy God will set thee on high above all nations of the earth. So ano magiging resulta? Sa verse 2, in all these blessings shall come on thee. Darating daw, and overtake thee, if thou shalt hearken the voice unto the voice of the Lord thy God. Sa Tagalog, ang lahat ng pagpapalang ito ay darating sa iyo at aabot sa iyo kung yung didinggin ang tinig ng Panginoon mong Diyos. Ito yung sinabi ng Diyos sa bayang Israel. Kasi ano pong background ng bayang Israel? Palagi po silang pasaway. Kaya umabot sa 40 years yung kanilang paglalakbay from land of Egypt to promised land. Ilang araw lang po dapat lakbayin yan. Halimbawa, ilagay natin 1 buwan. Pero umabot ng 40 years. Bakit ho nangyari yan mga kapatid? Because of disobedient. Dahil sa pagsalangsang nila. Kaya ang sabi nga ng Panginoon dito, sabi doon, in all this blessing shall come on thee, overtake thee, if thou shalt hearken unto the voice of the Lord thy God. Ito yung kulang sa kanila mga kapatid. Tinarin po natin. So yung blessing is sufficient, nag-o-overtake. Naranasan ba niyo mga kapatid na ang blessing nag-o-overtake sa inyo? Na wala ka pa doon, nag-iintay na yung blessing? O pagdating nyo, puro kamalasan, puro kasumpahan. So dalawa lang pwedeng mangyari. Yung blessing nag-o-overtake, ibig sabihin, wala ka pa doon, nag-iintay na yung blessing. O wala ka pa doon, nag-iintay na yung sumpa ng Diyos because of disobedient. Dalawa lang ho yan, pwedeng mangyari, overtake, ang blessing, o kaya curses. Nandun ho, nakalagay yan. Nangyari ho sa bayan Israel. Ngayon, pwede rin mangyari sa Kristiyano po yan, mga kapatid. Tingnan po natin, Psalms 84, verse 11. Ano po yung sabi dito ng psalmist? Psalms chapter 84, verse 11. Ano po yung sabi doon? For the Lord God is a sun and shield. The Lord will give grace and glory. No good thing we will withhold from them that walk uprightly. Tagalogin natin. Sapagkat ang Panginoong Diyos ay araw at kalasag. Yun, ganun ka ang ating Diyos, mga kapatid. Siya yung araw at kalasag natin. Ang Panginoon magbibigay ng biyaya. Ano daw ang gagawin ng Diyos? Magbibigay ng biyaya at kaluwalhatian. Hindi siya magkakait ng anumang mabuting bagay sa nagsisilakad ng matuwid. Kanino daw hindi niya ipagkakait yung mga bagay, mga kapatid? Sa nagsisilakad ng matuwid. Ang tanong mga kapatid, ano na ba ang lakad natin? Matuwid pa ba? O ano bang kabaliktaran ng matuwid? Baluktot!
Baka baluktot na po ang ating nilalakad. Wala na tayo sa pattern ng Diyos. Baka yung pattern natin ay yung sinabi ng Colossians 2:8. Tingnan po natin yung Colossians. Baka ito na po yung pattern natin. Colossians 2:8, anong sabi ni Apostol na Pablo? Beware. Yon, ano daw? Pag ginamit po ang beware, saan nyo palaging nababasa yung beware, mga kapatid? Sa mga pintuan ng bahay. Anong nakalagay? Beware of dogs. Pero dito, hindi dogs ang nakalagay. Ano nakalagay? Beware lest any man spoil you through philosophy. Number 1 ho, mag-ingat daw tayo sa mga pilosopo, and vain deceit. After the tradition of men, after the rudiments of the word, and not after Christ. Yun. At not after Christ, mga kapatid. Pag hindi katuwiran ni Kristo, mag-ingat daw po tayo. Baka yan ay feeling mo lang, pastor, gusto kong maging Superman. Gusto kong maging pastora. Ay wala nga pastora sa Bible. Feeling mo lang maging pastora. Ano nga ang sabi ni Apostol na Pablo sa 1 Corinthians chapter 14? Kung feeling mo maging pastora, hindi ho yun ang katuwiran ng Diyos, katuwiran lang ng tao yun. 1 Corinthians chapter 14, verse 34. Tingnan po natin, mga kapatid. Anong sabi doon? Let your women keep silence in the churches, for it is not permitted unto them to speak. But they are commanded to be under obedience, as also saith the law. Ang mga babae, yon, taas lahat ng kamay, taas ng kamay, ang lahat ng babae. Lahat ng babae, taas ng kamay. Yon. Ang sabi doon, ang mga babae ay magsitahimik sa mga iglesia sapagkat sila'y walang kapahintulutang magsalita, kundi sila'y masakop gaya naman ng sinasabi ng kautusan. Lalo na po sa Timoteo, napakatindi po. Tingnan po natin sa 1 Timothy chapter 2. Pero ngayon, ang mga churches ngayon, mga kapatid, ang nagsasalita sa church, mga babae. Tingnan po natin, 1 Timothy chapter 2, verse 11 to 12. Sabi doon, let the woman, yon, learn in silence with all subjection. 12, sabay-sabay tayo. But I suffer not a woman to teach or to assert authority over the man, but to be in silence. Tumahimik daw sa loob ng church ang mga babae. So hindi pwede magturo dito. Hindi pwede mag-preach. Pero makikita mo, ang daming mga iglesia ngayon, ang lalaki pa ng ang daming membro. Ang sinong nagpe-preach, mga kapatid? Babae. Kasi wala na po sila sa pattern ng Diyos. Nasa pattern na po sila ng tao, nasa commandments of men. Tingnan natin ang Mark chapter 7. Sinabi din po ng ating Panginoon yan. Dito sa Mark chapter 7, verse 6. Anong sabi doon? And he answered and said unto them, will had Isaiah prophesied of you? Hypocrites! Anong tawag ng Panginoon, mga kapatid? Hypocrites! At is written, these people honored me with their lips. Yon, praise the Lord, hallelujah, glory to God. Puro papuri sa Diyos eh. Pero ano sabi ng Panginoon? These people honored me with their lips, but their heart is far from me. Anong mahalaga sa Diyos? Yung bibig mo o yung puso mo? Puso. Kahit ano pang sabihin, alam mo, pastor, mahal na mahal ko ang Diyos. Siya ang inuuna ko sa buhay ko. Pero alam ng Diyos yung puso mo kung inuuna mo talaga siya. Sabi nga, action speak louder than words. Kahit wala kang salita, makikita yan sa buhay mo. At dami mo ang salita, pero ang ugali mo naman ay ugaling tampalasan. Para kang si Judas, Histas. Sino pa yung kasama ni Histas do sa Barnabas. Doon. Sabi nga nung pagmasama ang ugali, parang ang si Histas, si Barsabas. So, ang importante natin yung puso natin na doon bubukal lahat ng ating sinasalita, lahat ng ating ginagawa. Tingnan natin sa Mark 7:21. Na ang puso natin ay napaka-importante na yan ay nagpapasakop sa Diyos. Sabi doon, for from within out of the heart of men proceed evil thoughts, adulteries, fornication, murders, thefts, covetousness, wickedness, deceit, lasciviousness,
an evil eye, blasphemy, pride, foolishness. All these evil things come from within and defile the man. So, importante pala yung puso natin. Yes. Kung ano yung laman yan, sigurado yan ang makikita sa'yo. Don't tumingin. Hindi mo pwedeng ipagkaila na pag sinabihan ka, alam mo, sama ng ugali mo, sister. Hindi ba sama, mabait ako eh. Walang self-proclaim. Walang pwedeng magpuri ng sarili. Makikita sa iyo yan kung ano talagang ugali mo dahil talagang yan ang laman ng puso mo. Sabi ng Biblia, sabi doon, all these evil things come from within and defile the man. So ano ang punto natin, kapatid? May katuwiran na po ang Diyos. Doon na po tayo pumirmi. Huwag na tayong akala na tama yung ating ginagawa. Proverbs 16:25. Ano ang sabi doon? Proverbs 16. Tsaga tayo mga kapatid para marami nating matunan. 16:25 ng ating mga Biblia. Anong po sabi doon? There is a way that seemeth right unto a man, but the end thereof are the ways of death. Mayroong sa tingin ng tao ay tama, ngunit sa dulo nito ay kapahamakan. Akala natin, naku tama bang hindi nagbabasa? O mali? Mali. Tama bang hindi nanalangin? Mali. Mali. Tama bang mag-absent tuwing linggo? Mali. Mali. Ano bang mga mali? Tama bang hindi nagbibigay? Mali. Tama bang ichinisismis mo kapatid mo? Mali din. Puro mali yon. Pero minsan, Pastor, I'm sorry. Yun. Sa akin ka nagsusuri. Sa Lord ka magsorry sapagkat si Lord talaga ang magbibigay sa atin ng nararapat kung ano yung nararapat sa atin. So, sabi doon sa binasa natin, no good thing will be withheld from them. Kapag mabuti yung ginagawa natin, ano sabi doon natin binasa? Ibibigay yung mga blessing na dapat nararapat sa atin. Ecclesiastes, mga kapatid, chapter 3, verse 13. Tingnan natin. Ecclesiastes chapter 3. Verse 13. Ano po yung sabi ni King Solomon? King Solomon pa rin po yan. Siya ang sumulat yan. Ang sabi din, and also that every man should eat and drink and enjoy the good of all his labor. It is the gift of God. Yon. Parang yung napag-usapan natin, Brother JR, no? Ito na yon. Ang sabi ng verse, at ang bawat tao rin naman ay marapat kumain. Yon. Talagang sabi ng Panginoon yan. Marapat kumain at uminom. Mahalaga kasi pag kumain, kasunod ay inom. Pag hindi ka uminom, ano mangyayari sa'yo? Mahihirilan ka. Ano sabi doon? At ang bawat tao rin naman ay marapat kumain at uminom at magalak. Bakit ka magalak? Sa kabutihan, sa lahat niyang gawa, siyang kaloob ng Diyos. Sino nagkaloob sa atin mga kapatid para makakain? Ang Diyos po. Nakapag-aral tayo, nakatapos tayo, nakapagtrabaho tayo. Bigay ho ng Diyos lahat yan mga kapatid. Yes. Amen. Hindi ho yan tsamba. Sa Kristiyano, walang tsamba, walang aksidente, at walang pwedeng mag-claim. Nakatapos ako dahil sa aring pagsisikap. Nakatapos ako dahil pagsisikap ng aking ama. Wala ho. Talagang Diyos po ang pahintulot o nagtakda na mangyari sa ating buhay yan. Wala hong aksidente sa Diyos. Lahat ay ayon sa kanyang divine plan. Yan, pag-aaralan minsan natin yan, yung tinatawag na decretive will of God. Medyo malalim na pa kasi yun. Pero dito, makita natin, sabi doon, at ang bawat tao rin ay naman ay marapat na kumain. So, kailangan kumain tayo. Ang tanong, ano ba yung the best na pagkain natin? Umaga, tanghali, hapon. Sige nga, kung marunong po kayo. Ano ang the best na pagkain? Umaga, tanghali, hapon, bago matulog. Pastor, isang beses na lang ako kumain bago matulog para tipid. The best na kain po talaga, breakfast po talaga. Kahit sinong tanungin nyo mga doktor, bakit to? Alam mo, ilang oras so kayo nag-fasting? Kung nga kumakain alas 5, kung alas 5 ako kakain, ilang oras yung akong fasting? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
1, 2, 3, ano ba yun? So, mahigit na 12 oras yun, Brad. No? 5 to 5, 12. Ay, alas 4, gising na ako eh. Nagluluto na ako. Kakain ako niyan, mga alas 6. So, 5. So, mga 12 fasting yun. Tapos wala kang breakfast. Pwede na itong kape. Hindi ho pwede mabatid. Kahit pag-aralan nyo, about sa kalusugan, i-advise pa rin sa inyo ng doktor. The best na pagkain ay breakfast mo talaga. Ano ngayon, kumain ka parang hari. Yun. At yung lunch, ano Brad? Kumain ka parang prinsipe. Pero sa gabi, kumain ka na parang pulubi. Ano yun? Parang pagka kumain ka sa gabi, okay na kahit hindi ka kumain. Kasi matutulog ka naman eh. Pero minsan tayo, anong ginagawa natin sa gabi? Mayroong tinatawag na midnight snack. Bago matulog, mayroong soft drinks, mayroong chichirya. Yun. Ay, bahala na kayo. Pero ako, hindi ko ginagawa yan mga kapatid. Yung pag dinner ko ng alas 5, kumari, wala na akong kakainin bago matulog dan. At kung makakain naman kayo, magpapahinga kayo 3 to 4 hours bago matulog. At marami yung namatay, marami binangungot, at maraming na-stroke. Pagkakain higa, yun, na ospital, dead on arrival. Yun. Ito, kailangan medyo lawakan naman natin yung ating tungkol sa, sabi ni King Solomon, kumain ka. Hindi naman po kayo pagkain, sugod barino ka. Pipiliin din natin yung kinakain natin, healthy ba? Para maging healthy, tumira tayo sa kabundukan. Yun, yung wala nang mabibiling mga frozen. Di ba, Brad? Kasi dito, for frozen na eh. Bili ka doon hotdog, bili ka, puro frozen na dito eh. Dito ulit sa Genesis chapter 1 verse 28, ang inyong kakainin lang ay mga prutas at gulay. Yun lang pinapakain ng Diyos eh. Ngayon, pwede ba yun ngayon? Wala nang prutas at gulay eh. May prutas at gulay nga, puro chemical naman. So, kailangan ibalik natin yung Genesis para nandun talaga yung natural. So, sabi niya nga talata, it is the gift of God. Yun ang punto. Yung kung mayroon tayo ngayon, gift of God yan sa atin mga kapatid. May trabaho ka, nag-i-income ka, bigay ng Diyos yan. At sabi doon, i-enjoy mo, kumain ka, uminom ka, pagkat binigay yan ng Diyos para i-enjoy mo. Kaya hindi mo lang i-enjoy para sa masama. Pastor, tumaya ako sa luto. Kung tumama naman, magtatice ako eh. Inuubos mo na yung sweldo mo sa katatice ng, sa luto. Pastor, may tanong ako sa iyo, Pastor. Tinanong mo pa ako, Pastor, pag tumama ako sa luto ng 40 million, tatanggapin mo ba yung tithes? Huwag mo na ipaalam. Pero ang reality daw, huwag na kayong magsugal, mga kapatid. Yes. Hindi ho maganda yun. Ang tinatawag na tsamba, hindi uso sa Kristiyano. Pag mga alat tsamba, sa atin sigurado. Sa Bible, sabi doon, ng Panginoon kay Adan, ang iyong kakainin ay iyong pagpapawisan. Yun. Maglako kayo ng, maglako tayo ng health product, di ba? Pagpawisan tayo dyan, oh. Kahit siguro 100 bahay, baka mabilan tayo ng 1 box. Pawis na pawis ka doon kasi sabi doon, ang iyong kakainin ay iyong pagpapawisan eh. Di ba, pawis na pawis si Brother Roland sa barko. Naalala ko si Brother Serwin din, Pastor. Grabe, doon kami sa gilid, nag-ano ng kalawang. Pawis na pawis daw siya. Talagang pawis na pawis yun. Realidad ho yun, na wala hong mabilisan. Pag dumaan ka sa mabilisan, kapahabakan po ang resulta niyan. Di ba? Yung mga scammer, ang bilis ng pera pero anong labas nila? Di ba? Yung mga scammer sa Pampanga, scammer sa Tarlac. Anong nangyari? Yon. Mga fugitive na sila, mga hinahabol na sila ng batas. So, ang importante mga Ted, makakain ka, makainom. Sabi ni Apostolo Pablo, kung may makain ka, mainom, masiyahan ka na. Yon. Kung dadagdagan pa ng Diyos, salamat. Pero kung importante doon, may nakakain ka, naiinom. Huwag na tayo magandang sobra-sobra. Na pagdating naman ng mamatay ka, hindi mo naman madadala sa hukay yun eh. Alam mo, may isang 10 million ka. Alam mo, mga anak, pag ako'y namatay,
yung 10 million, nilagay mo sa mukha ko. Pwede ba yung mga kapatid? Hindi papayag yung mga anak mo nun. Kala mo 10 million, nilalagay lang sa mukha mo? Ano mangyayari doon? Magiging abo din yun. Baka yun pang dahilan para magpatayan yung mga anak mo. Yun. Pero pag Kristiyano, kung may 10 million, aba, maganda akong pupunta nun. Kung may 10 million kayo, Nay, anong gagawin mo sa 10 million? Ipamahagi. Yun. Nasa Dapat Bible. magkaroon po ka ng... Magkano po ipamahagin nyo? Yung 10 million agad? Magsitin mo na. Wala nang matitira sa inyo. Magtira po kayo, Nay, kahit yung 50% lang. Okay na yun. May pamahagi. Para yung si tatay. Sabi ko, tatay, pag may 100 baka tay, ilan ibibigay mo sa charge? Pastor, 50. Ganun, 15 baka ibibigay niya. Grabe, ano? Sabi ko, baka 50-50 yan, tay. Kasi alam mo naman tao, pag nangako, ngayon, okay. Pero pag nandiyan na, ngayon si Ananias sa pera, no? Kaya pag nabinta ito, aming lupa, ibibigay ko lahat, ibibigay namin lahat sa church. Pero nung hawak na yung pera, naku, malaki-laki yan pala ito. Ito lang ibigay natin, tinupitan. O, di ba? Namatay pa. Kaya sabi doon na iba, huwag kayong mukhang, Pera. yun. Marami parang mukha. Namatay. Sa bagay, yung kwarta, pero mukhang tao talaga, may mukhang tao, pero yung tao mukhang pera, kabaliktaran din. So, dito, 2 Corinthians chapter 9, yun, binasa natin last time yan, pero balikan lang po natin yung matututunan natin dito mga kapatid. Sabi po ng 2 Corinthians chapter 9, verse 5, sabi doon, therefore I thought it necessary to exhort the brethren that they would go before unto you and make up beforehand your bounty whereof you had noticed before, that the same might be ready as a matter of bounty and not as covetousness. Sabi doon, iniisip ko nga kailangang ipamanik sa mga kapatid na mga unang pumarin sa inyo at handa agad ang inyong abuloy na ipinangako ng una upang ito'y maihanda na gaya ng abuloy at hindi gaya ng sapilitan. So anong context nito, kapatid? Yung Macedonian church nangangailangan nung Jerusalem pala. Pero itong Macedonian church na ang kanilang kalagayan ay nasa great trial, deep poverty, sila po yung nangunang magbigay. Sino pa yung pinakamahirap? Siya pang ganadong magbigay. Sabihin mo nga, ganado ako magbigay. Sabihin nyo, mga kapatid. Ganado ka magbigay. Importante ito ganado pa nga, mga kapatid. Bakit ganado? Mahirap sila. Ang ginamit sa Bible, deep poverty. Ano ba sa Tagalog deep poverty? Sobrang hirap. Sobrang hirap. Nasa great trial sila, matinding pagsubok. Pero sila po yung nangungunang magbigay. Macedonian. Itong Corinthian, sila po yung mayaman. Mayaman. Napaka-kuripot. Sabihin mo sa sarili, hindi ako kuripot. Sa Corinto. Tayo, gagayahin natin itong Macedonian, mga kapatid. Yes, Hindi hadlang magbigay kahit napakahirap. Sabi, Pastor, pag yumaman ako, magbibigay. Ngayon nga mahirap ka, hindi ka magbigay. Lalo na pag yumaman ka. Magsimula ka sa maliit para masabi mong pag yumaman, bibigay ka. Sabi nga, pag napapagkatiwalaan ka sa maliit, mapapagkatiwalaan ka sa malaki. Pag may dumating sa iyo 1,000, hindi ko bibigay, 1,000 lang ito. Pag nag 10,000, magbibigay na ako. Nako, hindi ho totoo yun. Proven po yan. Basta magsimula ka sa maliit at pag napagkatiwalaan ka sa maliit, kahit lumaki ng lumaki ang yaman mo, sure yun, mapagkakatiwalaan ka. Kaya sinasanay natin yung mga bata, mga kapatid, o yung mga magulang. Sanayin yung mga anak nyo na kahit maliit, nagbibigay sila. Amen. Anak, binigyan kita ng 100. Ilan ay bibigay mo sa gawain ng Panginoon? Dapat turuanan yung mga anak nyo, mga kapatid. Anak, binigyan kita ng 10,000 Nasaan yung sa gawain ng Panginoon? Naubos ko po, daddy, mami. Ulang pa nga Dagdagan mo. 2,000 ulit. Turuan na natin mga bata, mga kapatid, na every Sunday, mayroon na po silang nasasanayan na kahit maliit. Ang maliit kapag nasanayan, kapag lumaki yan, sanay na po sila.
Pero pag hindi nasanay sila sa maliit, pag lumaki yan, nako, ang hirap na pong turuan yan. So ano po yan? Sabi ni Apostol Pablo, but this I say, he which soweth sparingly shall reap also sparingly, and he which soweth bountifully shall reap also bountifully. Dapat sinasabi ko, ang naghahasik ng bahagya na ay mag-aani namang bahagya na, at naghahasik na sagana ay mag-aani namang sagana. Yon, verse 7, ito paborito po talaga. Every man according as had purposed in his heart, so let him give, not grudgingly or necessity, for God loveth a cheerful giver. Verse 8, in God, yon, ito yung napakaganda pa, promise. Sa verse 8, sabi doon, in God is able to make all grace abound toward you, that you always, having all sufficiency in all things, may abound to every good works. Yon, sabi sa Tagalog, at maaring gawin ng Diyos na ang lahat ng biyaya ay magsigana sa inyo, upang kayo na mayroong laging buong kaya sa lahat ay magsipanagana sa bawat mabuting gawa. Saan daw sasagana? Sa mabuting gawa. Kaya makita natin, no? Sabi doon sa 2 Corinthians, ito yung tinatawag na, tingnan natin, sa 1 Peter chapter 4 verse 10. Ano po yung sabi ni Peter po dito, mga kapatid? 1 Peter chapter 4 verse 10. Sabi po dito, as every man had received the gift, even so minister the same one to another as good stewards of the manifold grace of God. Manifold grace of God. Pag sinabing manifold, ano sabi sa Tagalog? Na ayon sa kaloob na tinanggap ng bawat isa ay ipaglingkod sa inyo rin na gaya ng mabubuting katiwala. Yon, maraming mga biyaya, manifold grace of God. Pag nakapirmi tayo doon, so we are the stewards. 2 Corinthians, tinan po natin, 2 Corinthians chapter 12. Puro verse na lang po tayo, mga kapatid. 2 Corinthians chapter 12, verse 9. Ano pong sabi po dito? And he said unto me, yung sabi ni Apostol Pablo, my grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness. Most gladly therefore will I rather glory in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me. So makita natin sa Apostol Pablo, sabi doon, my grace is sufficient for thee. So, pangalawa, yung una, the blessing of the Lord is sufficient. Pangalawa, the blessings of the Lord is sustaining. Yon, ang sustaining, overflowing. Yon. Yung blessing ba nyo, mother, nag-overflow? Yung ba, di ba, makita nyo yung overflow? Brother Ariel, nag-overflow. Overflowing. Tingnan natin, umaapaw. Yes. Overflowing, kumbaga sa tubig. Naglagay na ba kayo ng tubig sa baso? Sabi nyo, hindi, hanggang ano lang, pero nung binigyan nyo, umaapaw. Yun ang overflowing. Deuteronomy 26 verse 9. Anong sabi ni dito po, mga kapatid? Deuteronomy chapter 26 verse 9. Sabi ng Diyos sa bayang Israel, He had brought us into this place and had given us this land, even a land that floweth with milk and honey. Yun. At kanyang dinalas kami sa lupain ito at ibinigay sa amin ang lupaang binubukalan ng gatas at pulot. Ngayon, ang tanong, mga kapatid, ilang taon po na hindi nakakatikim ng gatas at pulot itong bayang Israel? 400 years na hindi nakatikim ng gatas at pulot itong bayang Israel. Pero sabi ng Panginoon, ipapromise ko sa inyo na dadalhin ko kayo doon sa lugar na ang gatas at pulot, ayan o, umaapaw. Ano bang gamit ng gatas, mga kapatid, sa atin? Para sa mga calcium po yan eh. Ano ba yung pulot? Yun, marami yung benefits yan. Alam mo ba nyo ng salita ng Diyos ginaya sa gatas?
1 Peter chapter 2 verse 2. Ano sabi doon? As a newborn babes desire the sincere milk of the word that you may grow thereby. Sa lumang tipan, literal talagang gatas. Sa New Testament, hindi talaga literal talagang spiritual na po ang tinutukoy. Ibig sabihin, yung salita ng Diyos, ito yung nagsisilbing gatas natin para tayo lumago. Pero makita natin, sabi doon, at kanyang dinala kami sa lupang ito at binigay sa amin ang lupaing binubukalan ng gatas. Yon, yung blessing kapag faithful tayo sa Panginoon mga kapatid, nag-overflow. Ang sabi doon, sufisyente. Hindi, wala hong kakulangan. Sufisyente, overflowing. Tinatin po natin sa Deuteronomy chapter 8. Yan, puro verse lang po tayo. Deuteronomy chapter 8, verse 10. Sabi doon, when thou hast eaten nor full, then thou shalt bless the Lord thy God for the good land which He hath given thee. Verse 11, beware. Yon. Binigyan ng warning ng Diyos ang bayan Israel. Beware that thou forget the Lord thy God in not keeping His commandments and His judgment and His statutes which I command thee this day. Yon. Nagbigay po ng warning. Ano yung warning? Mag-ingat ka na baka iyong malimutan ang Panginoon. Yon. Matinding warning ito Sabi doon, mag-ingat ka na baka iyong malimutan ang Panginoong Diyos sa hindi mo pagtupad ng kanyang mga utos at ng kanyang mga katulan at ng kanyang mga palatuntunan na aking inuutos sa iyo sa araw na ito. Sabi doon, baka pag ikaw ay nakakain at nabusog, yon. Ano daw? Pag nakakain at nabusog, ay nakapagtayo ng mabubuting bahay at iyong natatahanan. Tagalogin na natin. At pagka iyong ang bakahan at ang iyong mga kawan ay dumami at ang iyong pilak at ang iyong ginto ay dumami at ang lahat ng tinatangkilik mo ay dumami, puro dami. Ibig sabihin, pinayaman ito. Ang dami na ng ari-arian. I-warning po ito ng Diyos. Ano sabi doon? Then thy heart be lifted up and thou forget the Lord thy God, which brought thee for out of the land of Egypt from the house of bondage. Ay magmataas. Yon. Wala akong problema kung pinagyaman tayo, pinagpala ng Diyos, pero aalisin natin yung sinasabi dito, na yung bayan Israel ay nagkaroon ng ay magmataas ang iyong puso at iyong nalimutan ang Panginoon mong Diyos na naglabas sa iyo sa lupain ng Egypto sa bahay ng pagkaalipin. Yun. Nawa ang material blessing, hindi maging dahilan para malimutan natin ang Diyos. Ang dami kaya dito mga kapatid na kapatiran natin, yung pinagpala na ng Diyos, nawala na po sa paglilingkod. Nakakalungkot. Naging mataas na po yung kanilang pananaw sa buhay na wala na sila sa paglilingkod. Ang inasikaso na lang ay puro kamunduhan na. Masunod lang yung lust of the flesh. Wala hong kaligayahan doon, puro kalungkutan. Anong sabi doon sa 15? Who lead thee through that great and terrible wilderness, wherein were fierce serpents and scorpion and drop where there was no water, who brought thee for water out of the rock of land. Tas siyang pumatnubay sa iyo sa malaki at kakilakilabot na ilang na tinatahanan na mga makamandag na ahas at mga alakdan at uhaw na lupa na walang tubig, na siyang naglabas sa iyo ng tubig mula sa batong pingkian. Alam mo yung ganun ka tindi yung provision ng Diyos sa kanila, sa bayang Israel. Sabi doon, who feed thee in the wilderness with manna, which thy fathers knew, not that the might humble thee. Ano pa? That he might humble thee and that he might prove thee to do the good of thy latter end. Ano sabi doon sa Tagalog? Na siyang nagpakain sa iyo ng mana sa ilang na hindi nakikilala ng iyong mga magulang upang kanyang pangumbaba ka. Yon. At kanyang subukin ka na pabutihin ka sa iyong wakas. Yon. Yung palang purpose ng Diyos. Kaya tayo, binibigyan ng instruction, anong sabi doon?
pabutihin ka sa yung wakas para yung wakas natin ay mapabuti. Kaya marami yung mga Kristiyano, ang wakas ho talaga hindi mabuti. Maalala natin yung isang lalaki sa Bible na ang sabi ni Apostol na Pablo, 1 Corinthians chapter 5 verse 5, yung binatang ito, sabi doon, to deliver trust and a one unto Satan for the destruction of the flesh, that the spirit may be saved in the day of the Lord Jesus. So, pinawawasak na ng Diyos yung laman. Kasi nagkaroon na ng tinatawag na kasalanan. Ayaw magsisi. Ayaw magpakumbaba sa Diyos. Kapag tayo po ay may pagkukulang, mga kapatid, ang gagawin lang natin, magpakumbaba tayo. Wala naman taong hindi nagkakasala. Tayo lahat ay nagkakasala. Ito lang yung gagawin natin pag nagkakasala tayo. Second Chronicle chapter 7 verse 14. So ito lang, napakasimple lang eh. Pero simple, pero minsan nahirap gawin sa medyo mataas ang pride. Ngayon, ang gagawin natin, yung pride natin, ipabayan natin sa fried chicken. Tayo, paghambon na lang sa Diyos. Ano yung sabi ito sa 2 Chronicles 7:14? If my people, which are called by my name, shall humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then will I hear from heaven and will forgive their sins and will heal their land. So yung sinasabi ng Panginoon sa bayan Israel, kapag nagkasala, ito lang. Ano sabi doon? Magpakumbaba, manalangin, hanapin yung kanyang katuwiran, at talikdan yung kasalanan. 4. Magpakumbaba, manalangin, gawin yung katuwiran ng Diyos, at talikdan yung kasalanan. Kasi yung talikdan, hindi mo na uulitin. Hindi naman tayo katoliko na, Father, humingi po ako ng tawad kasi nagkasala po ako. Tapos ulitin mo na nun, Father, puro hingi ka ng tawad. Hindi ho tayo humingi ng tawad sa tao. Pag humingi ka ng tawad, diretso sa Diyos. Hindi ho sa tao. Amen. Sabi sa 1 John 1:9, if we confess, yun, saan tayo i-confess? Sa Diyos. Kasi bakit mo i-confess sa kapwa-tao, makasalanan din po yan eh. At hindi rin po siya pwede magpatawad sa kasalanan mo. Okay lang kung may kasalanan ka sa akin, may patawarin mo ako, Pastor Jose. Pero talagang kung nagpapatawad, ang Diyos po. Pwede kang humingi. Kung nagkasala ka sa kapwa-tao, pwede kang humingi ng tawad. Pero una, humingi ka ng tayo sa Diyos na siyang may autoridad talagang magpatawad po sa atin. Kasi ang tao minsan, hingi ka ng tawad, kala mo lang nagpatawad yan eh. Pero pag talikod, nako, patawarin pa, sama ka ng ugali. Bukang bibig lang niya minsan ang pagpapatawad, pero pag talikod, minsan ang tao hindi talaga mapagkakatiwalaan. Kaya sabi doon, magtiwala ka, hindi sa tao, kundi sa Diyos. So, ano po, mga kapatid? Proverbs 28:20. Tignan natin. Yan, malapit tayo. Isa pang puntos. Proverbs 28:20. Ano po yung sabi po dito? A faithful man shall abound with blessings, but his wicked haste to be rich shall not be innocent. Ang sabi doon, ang tapat na tao ay mananagana sa pagpapala. Sino daw yung mananagana sa pagpapala? Yung tapat na tao. Yes. Ngunit siyang nagmamadali sa pagyaman ay walang pagsalang, parurusahan. So walang shortcut. Parang sa networking, walang shortcut sa pagyaman. Dadaan ka sa process. Yun. Ano yung process? Ang process ito, kailangan mag-PN. Pagka-PN, magka-recruit ka. So may process. Yung mga nag-aaral, hindi naman porka gusto kong yumaman, gusto kong magkatrabaho ng magandang trabaho. Anong gagawin mo muna? Mag-aral muna. Yun, mga young people. Yang mag-aral. Bayaan mo muna yung mga crush muna. Bayaan mo magka-crush sa'yo. Huwag mo nang patulan. Kasi ang daming pumatol. 90% ng pumatol sa crush nagkaroon ng problema. Ibig sabihin, kaunti na lang yung natira na naging maayos. O saan mo gusto? Yung maging maayos o baka mapunta ka sa hindi maganda?
Eh lalo na pag pumatol ka sa unbeliever. Ay, pastor, guwapo. Maganda ah. Ay, tapos na tayo doon. So, sunod po, yung huli natin ay yung tinatawag po nating the blessings of the Lord is satisfying. Yo, nagbibigay ito ng satisfaction. Na satisfied na ba kayo mga kapatid sa blessing ni Lord? Amen. Yon. Pag hindi pa, medyo may problema po yan. Tignan po natin. Psalms 68:19. Tignan natin yung Psalms 68 verse 19. Sabi po dito sa 19, Blessed be the Lord who daily loaded us with benefits, even the God of our salvation. Purihin ang Panginoon na nagpapasan araw-araw ng aming pasan. Sa mga katuwid bagay, ang Diyos na siyang aming kaligtasan. Pero sa King James, sabi doon, Blessed be the Lord who daily loaded us with benefits. Yon. Loaded. Pag sinabing, naloadan ka na, Brother JR. Ano ibig sabihin? May laman na. Ano yung nilamnan ni Lord? Loaded us with benefits. Nilagyan ka na ng benepisyo. Loaded. Even the God of our salvation. So napakaganda po. Psalms 132, mga kapatid. Psalms 132 verse 15. Ano po yung sabi doon? Sa 100, I will abundantly bless her provision. I will satisfy her poor with bread. Aking pagpapalain siyang sagana sa pagkain. Aking bubusugin ng pagkain ang kanyang duka. Yun, basta kung ang konteksto kasi nito, yung mga masunurin sa Diyos, anong gagawin ng Diyos? Pagpapalain siyang sagana sa pagkain, aking bubusugin ng pagkain ng kanyang duka. So, tinan po natin, John 10:10. Ano po yung gusto talaga ng Diyos sa mga anak ng Diyos? John 10:10. Siyempre, malawak po ang kahulugan nito. Sabi doon, the thief cometh not but for the steal, and to kill, and to destroy. I am come that they may have life, and that they might have it more abundantly. Gusto ng Diyos yung buhay natin maging abundant. Siyempre, conditional po ito. Yon, practical living. Yung blessing ng Diyos, conditional. Hindi po katulad ng eternal, unconditional. Nasa kingdom of God po tayo. Sa kingdom of God, kingdom of heaven, halos pagkaparehas ang ibig sabihin yan, the church. So, tinaputin po natin 2 Corinthians, 2 Chronicle. 2 Chronicle chapter 31, verse 5. Ano po sabi po dito, mga kapatid? Sabi ng Diyos sa bayan Israel, as soon as the commandment came abroad, the children of Israel brought in abundance the first fruit of corn, wine, and oil, and honey, and of all the increase of the field, and the tithes of all things brought they in abundantly. At paglabas ng utos, ang mga anak ni Israel ay nangagbigay ng sagana ng mga unang bunga ng trigo, alak at langis at pulot at sa lahat ng bunga sa bukid at ang ikasampung bahagi ng lahat ng bagay dinalanla na sagana. So, Old Testament type po ito, no? Kung titignan natin yung giving, napakatindi. Yon, napakatindi yung giving. Iba-ibang giving, napakaraming nga giving sa lumang tipan eh. Sa atin, grace giving lang. Siyempre, ang question dyan mga kapatid, Pastor, saan ako magsisimulang magbigay? Ano ba ang standard? Kasi wala yung sa lumang tipan, di ba? Ang anong sinasabi sa lumang tipan sa pagbibigay? Tingnan natin mga kapatid. Sa lumang tipan po ito. Ang sabi doon sa Malakay 3:10, ito, paborito ito ng mga pero tingnan natin. Sabi doon, bring you all the tithes and to thy storehouse, that there may be meat in my house. And prove me now, herewith saith the Lord of hosts,
if I will not open you the windows of heaven and pour out you out a blessing that there shall not be room enough to receive it. So, utos ito ng Diyos sa bayang Israel. Ngayon, sa New Testament, Pastor, ano bang standard natin sa giving? 5%, 10%, 20%, 30%, o ano bang percent? 10%. Yon. Ano bang standard? At ano ang practice ng New Testament pagdating sa giving? Pag pinag-aralan po natin ang Book of Acts, hindi po sila nagbibigay ng 10%. Ano ba binibigay nila? More than 10%. Ano sa laki naman yan. Ay kung hindi mo may yung more than 10%, saan ka magsisimula? Palagay niyo mga kapatid. Pag hindi kayo makapagbigay ng more than 10%, saan ka magsisimula? 10. Ay posibleng 9. Bahala ka sa buhay mo. Tinuturoan ka na nga ng tamang standard. Ang standard, tandaan natin, may pattern na po ang Diyos. Ang tawag doon, pattern, the righteousness of God, hindi righteousness ng tao. Pag naintindihan mo yon, sigurado mga kapatid, saan ka man pumunta, ang sabi doon, nag-o-overtake yung alin, yung blessing. Umuwi ka man sa probinsya, sister, nag-iintay na sa iyo yung blessing. Pumunta man si Brother JR sa New Zealand, nag-iintay na rin yung blessing, Brad. Yung nag-overtake nga eh. Kumbaga sa sasakyan, gusto mong o-overtake yung sasakyan mo, ano gagawin mo? Kailangan unahan mo. Yon, ganun ang standard natin. Pero yan, yung ganung issue mga kapatid, ipag-pray nyo na maunawaan nyo ng gusto yung tamang katapatan sa Diyos. Amen. Kasi number 1 kinatitusuran sa church ay ang pagbibigay. Lalo pag nag-preach ang nag-pastor tungkol sa giving. Kaya tama yung sabi ni Elder Melvin, yung ibang church nag-hire na lang ng pastor para mag-preach. Kasi ayaw, at least matisod sa iba, hindi natisod doon sa pastor. Pero hindi ho ganun eh. Dapat yung pastor talaga, siya ang magturo, matisod man o hindi, dapat maituro ng tama. Yes. Amen. So, yun lang po mga kapatid sa umagang ito. At marami pa po dapat, pero mga susunod, marami pa po natin pag-uusapan pagdating po sa tinatawag pong blessing ng Panginoon, overtake, balikan lang po natin yung tatlong, the blessings of the Lord is sufficient, the blessings of the Lord is sustaining, and the blessings of the Lord is satisfying. Yun, tatlo yun, no? Yun. Abangan na lang yun, nasa YouTube channel po ito. At ito ay ating i-upload mamaya para balik-balikan nyo yung ating pangangaral. So, tayo po tumayo at tayo po manalangin mga kapatid. Salamat o Diyos sa tanghali ito, sa iyong kaputihan, sa iyong biyaya. Salamat muli sa pagkakataon na kami po ay nakarinig na iyong mga salita. Salamat o Lord at sa natitira po namin oras, kayo po ang mangunat gumabay sa pangalan ni Jesus. Amen and amen.